Totoong marami ang maapektuhan ng new rules ng immigration dito sa Canada, lalo na yung malapit ng mag-expire ang work permit. Ano ang mga options? Pwede pa ba silang mag-renew or mag-extend ng kanilang work permit? Pwede rin ba silang mag-apply na para sa permanent residency program? Or mag-shift sa another status or another program? Sabi nila baka pwede na rin daw yung magpakasal sa isang Canadian citizen. O di kaya naman ay mag-apply for humanitarian and compassionate grounds. What about refugee claim? Yun. So, alin ba ang best option para sa kanilang sitwasyon? Yan ang ating pag-uusapan sa ating video, kaya stay tuned! Hello and welcome back. Si Ate Menchi po ito. Today, another topic about Canada. Kung gusto niyo ang gantong mga paksa, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philippine Life, and you can join and be a member of this channel. Just click the join button below. At pasalamatan ko ang ating mga channel members. Thank you kay Crystal Snow, kay Pecto Age, Nanette Lapira, kay Erwan Villanueva, Joy, Gabriel X, kay Nani, Marjorie Ramos, Marjo Humento, Jen C, Neri Castro, Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At ngayon sa ating topic guys, diretso na tayo. Marami ang maapektuhan ng mga new rules, lalo na po pagsapit ng January of 2025. Pero bago yan, ating reviewin ano ba yung mga new rules na binabanggit natin. Una guys, ang low wage ay hindi na pwedeng i-process ang LMIA sa mga lugar na mataas ang unemployment rate. From 6% and above, hindi na pwede. High wage jobs na lang po ang pwedeng i-apply sa mga mataas ang unemployment rate. Okay? Then, ang mga kumpanya, 10% na lang ng empleyado nila ang pwedeng galing sa foreign land. Yung mga temporary foreign workers, 10% na lang. Mas maliit na. Tsaka 1 year na lang po ang magiging contract ng low-wage jobs. Yun. And then, November 8, malapit na, ay tinaasan pa ang high wage. Yung median rate itinaas pa po ng 20%. Kaya tumaas ng husto ang sweldo ng high wage at yung dating ibang high wage magiging low wage na rin. Yun, that's beginning November 8. And pagsapit po ng 2025 from January ay magkakaroon ng bagong target. Mahigit 400,000 ang posibleng mawala sa mga kasalukuyan na temporary foreign workers. 445,000 something ang inaasahan nilang madi-displace dahil sa mga new rules, sapagkat pauuntiin po ang mga temporary workers, pauuntiin din po ang mga permanent residents. Yun. So, pag pinagsama-sama mo ang lahat ng yan, napakalaking epekto. Okay? So, ngayon, ano ang mga possible options? Kasi ang ating pag-uusapan mostly ay yung mga mag-expire ang mga work permit. Ano ang possible options nila? No? Unang-una po, syempre renewal. No? Renew, or ang pag-renew kasi kailangan mo ng bagong LMIA. Kung nasa mataas na unemployment rate, 6% and above, hindi ka na makaka-renew. Diba? Hindi ka na makaka-renew. Ano ang possible option kapag ganyan? Hahanap ka ng lugar na mababa ang unemployment rate. Yun. Kaya ngayon daw po ang the best way is to talk to your employer. Kung sakasakaling hindi na kayo nila mai-renew, balita natin po maraming employers ang kinausap na ang kanilang mga foreign workers at binigyan na po sila ng kaliwanagan sa sitwasyon. So, isang option ay magpatulong tayo sa kanila na humanap ng branch o ng isang store outside doon sa mataas na unemployment rate. Baka meron silang ibang branch sa ibang bayan na mababa ang unemployment rate. Yun. At baka meron dong bakante. Baka sakali po, maliit din ang porsyento. But that's one option. Ano po? Yung makahanap tayo ng bagong trabaho.
At kung malayo-layo pa po ang inyong expiration ng inyong contract, then you still have time na maghanap-hanap outside of your area kung sakaling mataas ang unemployment rate sa inyong lugar. Another option ay ang pag-apply ng PR, permanent residency. That is the best option actually. Kasi kung kayo ay may 1 taon na po ng pagtatrabaho sa Canada, kayo ay posibleng qualified na sa ilang mga PR program. Inyo muna pong reviewin ang bawat provincial nominee program ng bawat probinsya. Meron po tayong ilang mga provinces, I know, hindi ko lahat po na-review. Merong ilang mga provinces na meron silang mga PR program for everybody, kasama na ang Tier 4 and 5. Halimbawa na lang po sa Ontario, dito sa ating province kung saan ako naroon. Ang Ontario po ay merong PR program for Tier 4 and 5, Ontario Employer Job Offer in Demand Skills Stream. Tier 4 and 5 yan. No? At kung yun lang, kung puno na po ang quota nila for this year, then maybe by January na sila ulit tatanggap. Ano po? Ang Alberta, meron silang Tourism and Hospitality Stream. Posibleng yan din po ay halos puno na kasi end of the year na. Pero by January, maaaring tatanggap po sila uli. Ang British Columbia ay meron silang focus on healthcare, construction workers, even Nova Scotia, meron po sila mga programa doon para sa mga Tier 4 and 5. So halos lahat ng probinsya guys ay meron. Kailangan lang ninyong aralin mabuti kung kayo eligible or qualified for the PR program. And even express entry. Maganda rin po ang meron kayong profile sa express entry kahit na hindi nyo maabot yung mataas na CRS, no? Kahit hindi nyo maabot yung mataas na CRS, pwede rin kayong madraw ng express entry kung kayo'y kasama doon sa mga sektor ng healthcare, transportation, agriculture and food, trades, at saka yung STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kahit po hindi kayo abot ng 500 na score, pwede rin kayong madraw through the categorized draw ng express entry. Another option guys na pwedeng gawin ay ang lumipat kayo ng status or magbago kayo ng status kasi expiring, wala kayong makuhang trabaho, hindi pa qualified for PR. Kung sakali, you can change your status. Yun nga lang, medyo mahirap-hirap po ito. Ang posibleng new status for work permit or working permit ay pwede kayong mag-apply ng study permit. Yan, para mag-aaral kayo. Yun nga lang po, another set of requirements, another set of pag-aasikaso, at you need more money sapagkat meron po kayong tinatawag na cost of living money na dapat ipakita sa immigration. Yun. Yung iba sabi nila baka pwedeng mag-visitor visa daw muna uli sila. But this is quite hard kung kayo po ay mag-apply ng visitor visa. Kasi as visitor, ay posibleng mawala po yung ilan sa mga privileges ninyo tulad ng pagbabayad ninyo ng tax at pagkakamit ninyo ng mga healthcare at iba pang mga benefits. And if you are on a visitor visa, hindi rin kayo makaka-apply ng study permit or work permit kasi bawal na. Kaya nga ang sabi po, we strongly recommend you do not change your status to visitor if you need more time to apply for your permit. Make sure that you know when your current permit expires and apply at least 30 days before it does. Yeah. Sabi nila yung pagpapakasal daw sa isang Canadian citizen ay another option. Yun. I would say yes kung totoo ang relationship ninyo sa isang Canadian or permanent resident dito sa Canada. Ang marriage for convenience ay isa rin pong bagay na maaaring busisiin niya ng immigration. So, what if makipapakasal kayo sa isang Canadian? Ano mangyayari sa inyo? Hindi pa rin po kayo automatic na magiging PR. Hindi pa rin kayo automatic na magiging Canadian citizen. Sapagkat ang proseso dito, kahit kayo ay kinasal na, ay kailangan pa rin kayong dumaan sa process na mag-a-apply pa rin kayo for sponsorship. Sponsoran pa rin kayo ng inyong Canadian spouse at dadaan pa rin kayo sa paghihintay bago ma-aproba ng inyong PR.
And then, kapag PR na kayo, maghihintay pa ng 1,095 days or nasa 3 years na waiting para ma-qualify kayo for Canadian citizenship. So, kailangan pong ma-determine or maipakita ninyo ng inyong marriage is genuine and not for convenience only. Meron din nagsasabi guys na posibleng yung pag-apply ng humanitarian and compassionate grounds could be also an option kung mawawalan ka na talaga ng status. But take note na ito pong bagay na ito, itong application na ito, ay you have overstayed outside of your status or kayo ay naging excluded o hindi kayo isinama ng inyong pamilya sa kanilang pag-immigrate dito. Another one pala ay kung kayo na-deny na for a refugee claim, then you can file for this humanitarian and compassionate ground. Pero ang sabi po ng mga expert dito ay madalang ang naaprubahan sa aplikasyon na ito. Meron din tayo nababalitaan na mga nag-apply ng refugees. They're claiming that they are refugees. Yung iba parang from student daw, student visa, student permit ay nag-a-apply ng refugee claim at ang sabi ng iba mali yon, no? Ang refugee claim po ay kung kayo ay merong danger sa buhay ninyo at hindi kayo makakabalik sa inyong lugar o sa inyong bansa dahil nga po sa delikado that you might be exposed to torture and some other danger sa buhay ninyo. Yun po ang refugee claim. Ano ho? So, kung totoo naman na there's a danger for you to go back to your country, etc., then you might qualify for the refugee claim. At syempre, another option guys is to go home. Voluntarily go home. Huwag nang hintayin na ma-issuehan kayo ng departure order. Kung patapos na ang inyong working visa on that day, ay tapos na ang inyong valid stay in Canada. At ang pag-uwi po voluntarily is also preserving your name, preserving yourself, the integrity of yourself, kung kayo ay voluntarily na mag-go home. Dahil talaga namang tapos na ang inyong stay. Alam nyo ba na sa pag-uwi voluntarily, na hindi kayo nag-overstay ng kahit isang araw, ito po yung nangangahulugan na you can come back anytime sa Canada kung kayo ay may bagong pagkakataon. At ito yung nangangahulugan din na you can travel to any country na walang hassle. Dahil kapag po kayo ay nag-overstay sa isang lugar like in Canada, ang mga bansa pong ito ay may mga information sharing sila. At alam nila kung nag-overstay na kayo sa isang lugar, pwede rin kayong hindi papasukin sa ibang bansa. Dahil sa pag-overstay nyo sa isang bansa, maaaring maraming bansa ang hindi nyo pwedeng puntahan in the future. Isang mabuti sa inyong pag-go home is because you can still build your record for another Canada immigration. Halimbawa, ang inyong CRS point pwedeng tumaas pa sa pagtatrabaho ninyo at pagkakaroon ng longer experience sa isang trabaho wherever that is, can increase your CRS point para sa express entry, hindi po ba? At pwede rin kayong magtrabaho sa mga international companies kung merong Canadian company sa bansa, sa lugar ninyo, then you can apply at pwede niyong sabihin that you have been to Canada as a worker with good standing. With good standing dahil kayo ay hindi nag-overstay. And by the way, kahit po kayo ay outside Canada, may mga PR program, may mga PNP program na pwede pa rin ninyong applyan. Express entry, pwede pa rin kayong mag-apply. Siguro mataas-taas na ang CRS points ninyo. Kaya kahit kayo ay umuwi na, pwede pa rin pong mag-apply. So go straight sa mga provincial nominee program, PR program na po kaagad dyan. Para naman sa mga estudyante o yung naka-PGWP, Post-Graduation Work Permit, ano rin ang inyong options? Yan. Apply for PR na kaagad, permanent residency, kung kayo naka 1 year na ng trabaho. Halos lahat guys ng mga PR program, 1 year work lang po ang requirement. Kaya kung may 1 year na kayo, hanap kayo ng mapag-a-applyan ninyo na PR. Ito ang ilan sa mga provincial nominee programs para sa mga international students. Manitoba Career Employment Pathway, ang British Columbia International Postgraduate Category,
Ang Ontario Masters and PhD graduates sa stream, Newfoundland and Labrador International Graduate, Ontario International Students, ang BC International Graduate o British Columbia, at syempre ang experience class ng Express Entry. So, ang paalala guys, huwag niyong hayaang mawala ang inyong status, ang inyong permit, ang inyong visa. Kasi like mga working permit po, pag na-lose ninyo ang status ninyo, that means wala na kayong karapatan na mag-stay sa Canada. You will lose all your rights, you will lose your benefits, yung mga healthcare program ninyo na nakukuha ninyo, and driver's license, kasi ang driver's license po ay naka-tie up sa inyong status, hindi na rin kayo pwedeng mag-drive. At isa pa yung inyong SIN. Ang inyong SIN ay mawawalan din po ng visa kapag nawala na ang inyong status. So if you lose your status, you have to leave Canada or gawin nyo yung mga options na binanggit natin before you lose your status. Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting idea sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, you can subscribe to my channel. And you can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philippine Life. You can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Crystal Snow, kay Pecto Age, Nanette Lapira, kay Erwan Villanueva, Joy, Gabriel X, kay Nani, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Jen C, Neri Castro, Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At yun na muna guys, si Ate Menchie po ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Mula rito sa Toronto, nagpapaalam and I'll see you again next time.